Hello guys! Welcome to my Macau trip part 2. At dito naman, sasamahan niyo akong silipin ang mga glamorosong hotels at views dito sa Macau. And this is my favorite part. Tara! After 2 hours rest at freshen up, it's 5 p.m. na ng hapon and we're getting ready to see the night view of Macau. Samahan nyo kaming mag-explore sa other side ng Macau, kung saan nyo naman makikita ang malalaking hotels and casinos at naggagandahang views. Actually, plano naming maglakad para mas ma-explore pa namin yung labas. But unfortunately, hindi maganda ang weather dahil sobrang init at humid. Kaya nag-isipan na naming mag-taxi since mura lang naman. 4 minutes away from our hotel, nadaanan agad namin ang Galaxy. After 1 minute, magkakasunod na ang mga malalaking hotels. At sobrang namangha ako sa labas pa lang at nagsisimula na akong ma-excite dahil ibang-iba siya sa Macau City side. At ang first stop nga namin dito sa The Venetian Macau. Ceiling pa lang sa labas, sobrang manghang-mangha na ako. And this is the largest casino in the world, the largest single-structure hotel in Asia, and the 10th largest building in the world by floor area. Kaya sa bungad pa lang, sobra na akong namangha sa ganda niya. At excited ako kung anong makikita ko sa loob. At kasama na dito yung excitement sa naudlot kong pangarap. Tara, samahan niyo akong libutin ang The Venetian Macau. By the way, kaya pala naudlot na pangarap dahil isa rin akong casino dealer noon sa Pilipinas. At pangarap ko lang mag-work dito, kaya ako pumunta sa Hong Kong para tumawid sa Macau. Kaso hindi siguro dito ang kapalaran ko. At nag-decide na nga kaming umakyat ng another level. As we entered inside, napawaw na naman ako sa indoor canal. Nakakatuwa kasi yung ceiling nila decorated din ng clouds daytime effect. Gusto ko din sana sumakay sa boat para ma-experience at mag-picture. Kaso medyo mahal, kaya naglibot na lang kami at nag-picture-picture for memories. By this time, it's nighttime na kaya nag-decide na rin kaming lumabas para makita namin ang night view sa labas at magagandahang mga ilaw. And indeed, talagang ang lakas maka-wow factor kahit dito sa labas at sobrang romantic ng labas ng The Venetian. And it's time to go to another hotel. Makikita niyong may bridge papunta ng The Londoners or Parisian. So ang nakikita niyong view ngayon ay ang The Londoners. Ito at ang favorite na hotel ko dito sa Macau. At hindi nga rin kayo mahihirapang hanapin itong mga hotels na to pag gusto nyong puntahan dahil tagusan lang siya using bridges. At may mga signs naman siya kung saan nyo gustong pumuntang hotel. At nakakatuwa dahil shopping mall din pala yung loob. Akala ko puros hotel lang siya. Tara, samahan nyo pa kaming mag-explore. As you walk to the bridge na papuntang Londoners, makikita nyo na papunta na kayo sa Londoners dahil may mga signage naman siyang nakalagay. So, sinundan namin yung mga tao dahil nakita namin silang naglalabasan dun sa door. Yun pala, ang makikita mo na ay ang napakagandang labas ng Londoners at may pa-musical effect pa sila with lights.
And here's the view naman kapag naka-off ang kanilang highlights na musical and lights effects. So after naming manood ng highlights dito sa Londoners, nagpatuloy na kaming maglakad. At ito na naman, nakakita kami ng pinto na maraming tao. Yun pala ang night view ng The Parisian. At sobrang ganda niya. So after ng dami ng stopover namin para mag-picture-picture, finally, papasok na kami ng The Londoner. At iba rin naman ang feels nito. Hindi ko rin alam kung ganito ba talaga sa London dahil hindi rin naman ako nakapunta sa London. Pero feel na feel ko dahil sa ambience. Every hotels, iba-iba ang feels mo kasi parang pinaparamdam din nila kung ano yung itsura ng bawat lugar na pupuntahan mo. At nag-decide na nga kaming lumabas dahil gusto rin naming makita kung anong meron sa labas ng The Londoners. At buhay na buhay dahil sobrang dami rin ng taong namamasyal. At syempre, wala rin akong pinalagpas, bawat sulok, puro picture-picture. Nagpatuloy na kaming maglakad papunta naman ng City of Dreams. Wala kaming kapaguran kasi ang dami-daming makikita dito. Nasa tao na lang yan kung paano mo i-appreciate yung lugar na pupuntahan mo. Kasi sabi nila, boring daw ang Macau. Pero para sa akin, nag-enjoy ako, loob man o labas. Kaya tara, pasukin pa natin yung iba. And here we are naman sa City of Dreams. Medyo konti lang ang makita dito sa loob dahil ang pinaka-highlights nila yung dancing fountain. Pero hindi na daw available. Hindi ko alam kung bakit. At may nakita kaming Filipino guard at tinanong namin tungkol sa dancing light at ang sabi niya, magbubukas rin naman siya soon. At sinuggest niya nga na pumunta kami sa Wynn Palace para mapanood namin ang dancing fountain nila. At sobrang ganda at namangharing kami dahil may cable car din doon. Gusto namin sumakay kaso makikita nyo sobrang haba ng pila at sobrang late na din. Pagod na rin kami sa kakalakad namin. Kaya pinanood na lang namin ang dancing fountain. Lumalalim na ang gabi. Sobrang pagod na rin kami dahil hindi na rin namin kayang libutin ang iba pang hotels kaya nag-decide na kaming umuwi para maghanap naman ng kakainan. At dito na nga kami nag-decide bumaba sa Old Taipa Town para maghanap ng kakainan at tuloy na rin mag-explore. Sa paglalakad nga namin, nakita ko tong sweet store na ito. At marami siyang awards. Mukhang popular talaga siya rito sa Macau. At sabi nila, ang Macau ang may pinakamasarap na milk tea. So, hindi ko na pinalagpas, tikman to. At sa kakapili nga namin ng kakainan, nauwi kami dun sa tapat ng sweet stall na maraming nakapila. Na-curious din kami kasi kung anong meron dun. Kaya sabi namin, pika-pika food na lang ang kakainin namin tonight.
At tinake out na lang din talaga namin kasi doon na lang namin planong kumain sa hotel kasi parang masarap siyang kapartner ng beer. And we're back na sa aming hotel at ito naman ang night view. At dito ko na rin puputulin ang ating Macau trip part 2. See you sa part 3. Bye! Yan.